Hello po. Grabe naman itong decision ng COMELEC o Commission on Election. Ayon sa ulat, itong si Toto Kausing ay dinisqualify yung kanyang certificate of candidacy dahil dapat daw ang Senado ay lugar ng mga matitino at saka honorable na tao dahil siyempre dyan manggagaling yung magiging presidente ng Pilipinas, etc. etc. Disagree tayo dito. In fact, sa tingin ko si Engineer Toto Kausing ay isa sa mga most qualified for the Senate slate. Ito yung rason ko. Unang-una, siya ay seasoned journalist. Ngayon, kung ikaw ay journalist, siyempre, kino-cover mo yung mga maraming issues, yung mga maraming pangyayari. So, expose ka sa mga problema sa bayan. Okay. So, yan. Dahil nga siya ay seasoned journalist. Pangalawa, siya ay lawyer. So, ang talagang knowledge na kailangan sa Senado ay yung knowledge sa batas. Dahil sila nga ang gumagawa ng batas. Sa Congress, sila yung higher house. Samantalang yung congressmen natin ay mga nasa lower house. So, kung i-compare mo yung dalawa, dapat yung sa Senate ang dapat more knowledgeable, more exposed sa mga issue dahil sila yung final, sila yung with regards to batas, sila yung final body whether yung batas ay mapunta sa president for his approval or not. Okay. Ngayon, i-kuan natin pagkumparahin nating dalawa. Si Kibuloy ay tanggap. Ngunit i-compare mo yung dalawa. With regards sa yung mga nagawang hindi maganda kasi yung isang issue tungkol kay Engineer Toto Kausing ay yung kanyang disbarment. Okay? Ngunit ikumpara mo dito sa issue ni Kibuloy. Ang Pilipinas ay hindi lang humahabol kay Kibuloy kundi maraming mga bansa dahil ang mga victims niya ay international. Mayroon from Ukraine, mayroon from United States, at saka iba pang mga bansa na kung saan nakapagtayo sila ng QOJC. So, with regards sa notoriety, yung kawalang hiyaan, talagang nangunguna dyan si Kibuloy. Yet, yung kanyang candidacy was approved by the COMELEC. Parang yung nangyayari, parang alam na natin this. Yung pira-pira lang. Grabe naman kayo, COMELEC. Imagine, Kibuloy versus Engineer Toto Kausing.
mas pinaboran ninyo si Kibuloy na sinasabi na may-ari ng lupa at kalangitan. Grabe, grabe yung ginawa ninyo, Comelec. I beg to disagree with that, at alam ko at marami din nag-disagree with regards sa decision ninyo. Tingnan natin ang qualification ni si Engineer Toto Cousing. So una nga, sinabi natin, siya ay seasoned journalist, reporter. Pagkatapos, siya ay lawyer. Bagamat na-disbar, ano? Ngunit yung pagka-disbar ni Engineer Cousing ay ang rason dyan ay yung pumatayo sa kanyang prinsipyo. Okay? So, knowledgeable siya dahil nga lawyer. Bagamat na-disbar. Sa opinion ko, either na-disbar ka o hindi, you are a lawyer kasi alam mo yung mga batas. Pagkatapos, engineer. Okay? So, mahirap din ang mag-take ng engineering course. So, ang ibig sabihin, kung pala siya, jack of all trade. Dahil sa law, ang kailangan dyan ay memorization. Pagkatapos sa engineering course, dapat magaling ka sa mathematics. Okay. So, yan. Kaya, as far as educational qualification is concerned, talagang wala tayong masasabi dyan kay Engineer Cousing. Pagkatapos, ano pa yung isa? Sinabi ngayon na siya ay doctor. So, mayroon siyang doctorate degree in some other field. So, bago ka makakuha ng doctorate degree, at least mayroon kang extensive study, talagang masikap ka sa pag-aaral, ano? Dahil siyempre dapat una masteral, pagkatapos doctoral degree. So grabe yung mga academic sa accomplishment niya bilang isang professional. So yung rason na disbarment, very very slim, no, invalid reason na siya ay ma-invalidate yung kanyang certificate of candidacy. So isipin natin ito, ano? So, grabe. Ulitin ko, I disagree with the decision of the Comelec. Kasi nga ito, si Kibuloy na nagbigay ng napakalaking kahihiyan at saka problema sa Pilipinas, siya ay considered as honorable man na accepted yung kanyang certificate of candidacy, while yung isang tao na nandoon lahat yung mga tamang qualification ay hindi siya inaccept yung kanyang certificate of candidacy at sinasabi na siya ay panggulo lamang. So grabe, Commission on Election, hindi ako agree dyan sa decision ninyo. At alam ko, marami ding mga Pilipino ang hindi sang-ayon dyan. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.